Hello! Magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito naman po ang inyong kaibigan at kapatid na si Lolo Ben na naghahatid sa inyo ng kwento araw-araw. Alam niyo ang kwento natin ngayon ay tungkol sa pagbabudgeting, budget. Kasi meron akong nabasa sa newsfeed ko, sa social media, na nag-a-advise, isang mentor ito on finances at nabanggit niya kung paano mag-budget. Ito lang naman ay yung general rule kung paano nyo pagkakasyahin yung tinatanggap nyo na sweldo o pension or whatever na nakukuha nyo buwan-buwan. Karamihan sa atin naghahanap buhay, may trabaho, whether nasa gobyerno ka or nasa pribadong sektor ka, syempre meron kang tinatanggap na sweldo. At kung ikaw ay merong negosyo, syempre meron ka ring sweldo sa inyong negosyo. So, ito ay isang advice at general rule na sinasabi kung ano ang dapat mong i-budget at paano mo pagkakasyahin yung monthly payment or monthly na sweldo mo at napupunta sa inyong sarili. So ito ay yung general rule. Ang sabi niya is hati-hatiin mo ng tatlong parte. So sabi niya 50% kalahati ng sweldo mo, yung net na sweldo mo para sa kinakailangan mong bayaran. Ito yung renta sa bahay, ito yung pagkain, ito yung internet mo, ito yung electricity, in short, yung bills mo. Okay? Bills to the point na pati na rin yung babayaran mo sa credit card mo kung meron kang credit card. So, 50%. Pagkatapos, yung remaining 30%, hatiin mo yon ng dalawa. 30% at saka 20%. Sabi, yung 30% daw, para sa luho mo. Luho, ito yung gusto mo bagong damit, gusto mong kumain sa labas, gusto mong magbiyahe, at gusto mong meron kang pinag-iipunan para bilhin, ito, doon pupunta yung 30% na sinasabi. Ngayon, yung last 20%, ito ang dapat mong itabi. Ito yung savings mo. Okay? So, ito yung tinatawag na 50-30-20 rule. Hindi naman, hindi naman ito ang kinakailangang sundin, pero dapat meron ka ring guide sa paggastos at sa paggamit ng inyong tinatanggap na sweldo or income. Sweldo man or pension man, pare-pareho yan. Basta meron kang tinatanggap. For example, ang tinatanggap mo 20,000 a month. Ito na yung net mo. Okay? So, kalahati noon is 10,000. Yung 10,000 na yan, yan ang pangbayad mo sa renta mo sa bahay, yung pamasahe mo, yung pagkain mo, yung mga bills mo. Very, very clear. Yung talagang kinakailangan na repeatedly, every month, binabayaran mo yan. Electricity, tubig, pagkain, internet, halo-halo na lang dyan. Pati na rin yung credit card mo, kung meron kang credit card. Kasi, kung wala kang credit card, okay lang, saludo ako sa iyo. Dahil, kung wala kang credit card, ibig sabihin, wala kang masyadong temptation para umutang. Okay? Ako kasi, debit card yung sa akin Pag meron man lang akong, credit card, supplemental card yan. Pang-emergency ko lang. Okay. So yung 30%, ito yung papunta sa luho mo. Ito yung gusto mong magbiyahe,
gusto mong magkaroon ng bagong sapatos. Kung hindi mo naman kaya, magtabi ka, mag-save ka from that 30%. Okay? So, ito yung gusto mong magbiyahe, gusto mong mag-good time, gusto mong magpamasahe, gusto mong kumain sa labas. Ito yon yung 30%. At yung the remaining 20%, ito yung itabi mo sa bangko or itabi mo sa kung saan-saan investment na gusto mong ilagay. Yung bangko, kumikita naman ng counting percentage, kung makabili ka ng stocks, mabuti rin. Pero tatagal yan. Long ano yan long term ang ibig sabihin yan. Pero alam nyo, so 30% ng 20,000, di ano yan, 6,000. Yung 6,000 na yan, itabi mo yan para sa luho mo. Okay? Kakain ka sa labas, gusto mong bumili ng mga magandang damit, bago, gusto mong bumili ng Ray-Ban, gusto mong magtipid para magkaroon ka ng relo, yung mga ganyan, luxury. And then, last one is 20% of your 20,000 is 4,000, itabi mo, i-bangko mo, or i-invest mo. So, yun po. Pero sa akin kasi, simple lang naman ang pamumuhay. Hindi ko naman nagagasto yung 50% ng aking pension. So, kung minsan pumupunta doon sa luho na 30%. Kung minsan lumalaki yung 30% baka yung expenses ko lang ng yung monthly recurring bills ko baka abot lang ng mga 40%. So yung remaining pumupunta doon sa luho ko. Kaya kakaroon ako ng minsan bagong sapatos, bagong boots, bagong denims, nagbibiyahe ako. Pero I make sure na meron akong savings palagi. Kung minsan yung savings ko aabot ng 40 to 50% a month. So ganon. Pero yung health or what do you call this, yung para sa akin, just in case na meron akong sakit, meron po nakalaan dyan na hindi ko ginagalaw. Yung para sa health ko at emergency purposes, naka-invest yan. Nag-earn po ng interest yan every month. So, yun po, naka-ano lang yan. Pero aside from the, yung naka-invest ko na para sa health insurance or whatever, for emergency cases, just in case ma-aksidente ako, magkaroon ako ng sakit or whatever, meron dudukutin para sa emergency expenses. Pero aside from that, kung minsan, nakakasave ako as much as 40 to 50% of my pension. So, ganun po. Kinakailangan pong disiplinado ka at siyempre meron kang listahan para consistent ka sa iyong budget every month. So, yun lang po ang mga kwento natin ngayong gabi na ito. Importante po yung i-budget natin, yung ating natatanggap at siyempre, alam mo, doon sa 30% kung gusto mo yung parte ng luho mo mag-donate or tumulong sa mga nangangailangan, pwede ka namang gawin yon. Pero hindi naman lahat yung 30% ibibigay mo. Konti-konti lang, enough lang para makapagbigay ka sa mga tao na nangangailangan. Maalala ko nung ako ay Division Commander doon sa Panay Island, meron akong monthly na binibigay sa simbahan kasi naging kaibigan ko yung obispo. Meron akong monthly na parang donasyon sa kanyang feeding program. Hindi ko lang sasabihin sa inyo kung magkano yon. Medyo malaki din na halaga nung panahon na yon. At yun po ang aking nasanayan ko na rin yung magbigay sa mga charitable institution. Ngayon, meron pa rin pero hindi ko naman masyadong ina-announce at simple lang tayo at yun ang dahilan kaya tayo ay nabibigyan ng good karma at maayos na kalusugan. So, importante po yun. Mag-share kayo kung meron kayong konti at siyempre huwag kayong magpapaloko.
malalaman nyo naman kaagad, red flag kaagad kung kayo magpapaloko o ini-invite kayo para mag-invest. Wag kayong gumawa ng mga ganyan. Pag maraming mga red flag or things that you will notice na talagang scam yan. I-explain ko yan sa next na kwento natin. Wag mag-involve yung sarili ninyo sa mga scam. Mag-ingat yan or mag-invest. Huwag kayong magpaligaw, tigasan nyo yung loob nyo, basta no to scam people. So yun lang po ang aking kwento ngayong gabi na ito at sana masundan nyo itong mga kwento ko araw-araw at bukas ulit magkikita tayo at shout out sa aking mga regular na nagko-comment, si Ate Violeta sa Japan, salamat po, shout out sa inyo, at aking kaibigan sa Pangasinan, at yung bago kong kaibigan sa Beaumont, California, salamat po sa inyong pagtangkilik dito sa YouTube channel na ito. Magandang gabi at sana malusog kayo at matahimik ang inyong pamumuhay sa inyong lugar. Salamat po at magandang gabi sa inyong lahat. Bye!